Isang magandang bagong Pilipinas. Ngayon ay Biyernes, February 14, 2025. Diretsahang usapan ng mahalagang issue sa bansa, kasama ang kinatawan ng mga ahensya ng pamahalaan. Mula sa Presidential Communications Office, ako po si Joey Villarama. Mula rin sa Presidential Communications Office, ako po si Weng Hidalgo. Ihatid namin ang mga programa at serbisyo para sa taong bayan. Tutok lang, narito na ang bagong Pilipinas ngayon. Pamamahagi ng administrasyon ng lupa para sa karapat-dapat na beneficiaries para sa kanilang hanap buhay at makatulong rin sa sektor ng agrikultura sa bansa. Para bigyan tayo ng update sa kanilang mga serbisyo, kasama natin si Department of Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III. Secretary, magandang tanghali po. Happy Valentine's Day at welcome po sa Valentine's Happy Valentine's po Day sa inyo, Joey and also Weng. At nais ko lang sabihin sa atin mga agrarian reform beneficiaries, baka hindi nyo ako nakilala dahil ninikapan ako ng makapal kanina. Ako po si Secretary Conrado Estrella III. Ayan, malinaw. Mabuhay po tayong lahat. Si Secretary Estrella. So, Sec, balikan natin ang 2024. Sa pagtatapos po ng 2024, ilang titulo po at ilan pong benepisyaryo ang naipamudmod or nabiyayaan po natin? And in terms of hectares po, ilan din po yun? Under the administration of President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., nag-umpisa pa ho ito noong July 1st, 2022 hanggang December 31st, 2024. Ang mga titulo pong mahagi natin ay 194,111. Yan po lahat. At ganun din po ang equivalent ito to 229,545 hectares. Kaya aron to, ang nakinabang dito ng mga agrarian reform beneficiaries ay mahigit 186,000 ang nakinabang pong mga magsasaka rito. Yan po ay sa ilalim ng administrasyon ng ating mahal na Pangulo. Siguro, kailangan himayin ko, no? Para magkaroon tayo ng comparison. Kasi po, kung ikukumpara natin sa mga nakaraang administrasyon, ipinagmamalaki po ng administrasyon natin na meron pong mahigit 1,000% sa pagtaas po ng number of titles at saka kung ilang hektarya at nakinabang na magsasaka under this administration compared to the previous administrations. Himayin ko lang po, kasi dalawang klase yung titulo natin, no? Yung isa, yung e-titles, ito yung mga titulo na nanggagaling doon sa tinatawag na collective CLOAS or Certificate of Land Ownership Awards. Anito kasi nung panahon nung nakaraang ilang administrasyon ng nakaraan, no? Siguro sa kagustuhan nila na napakarami ang maibigay nilang titulo. Gusto nilang tapusin kaagad. Sila ay nag-issue o nag-release ng namigay ng tinatawag na collective CLOA. Okay, maganda yon. Ibig sabihin ng collective CLOA, isang titulo, marami ang may-ari. Ngunit meron silang isang mahalagang bagay na nakaligtaan. At ito yung parcelization. Kaya nagkagulo-gulo. Biro ninyo, isang titulo, ang dami kayong may-ari. Pagkatapos hindi naman ninyo alam kung saan kayo magsasaka. Hindi mo alam, Joey, doon ka malapit sa may paanan ng bundok. Ikaw naman, Weng, doon ka malapit sa may ilog. Ako naman, doon naman ako sa malapit sa may daan. Di ba? Walang ganon. So, nagkaroon ng
confusion, nagkaroon pa nga ng ano dyan eh, meron pa nga violent disputes na nangyari. Kaya nga natawag noon ang DAR na Department of Away and Reklamo eh. Kaya dahil dyan, no? Kaya ang ginawa natin, tayo ay nakakuha ng pondo sa World Bank para dun sa split program. Yung split program, ito po ay yung parcelization nitong mga collective CLOAS. Ngayon, ginagawa na natin ito. Pinagmamalaki ng administrasyon natin na sa tinatawag na e-titles, ito yung mga parcelized titles, naka 132,393 e-titles na tayong na-distribute, equivalent to 170,718 hectares. At ang nabenepisyuhan nito ay mahigit 124,000 na magsasaka. Ngayon, yun naman, yung regular land titles, yung Land Acquisition Division, no? Yung dati, yung mga nauna pa. Meron tayong na-distribute din, na-award din na 61,718 na equivalent to 58,828 hectares. At ang nabenepisyuhan na magsasaka rito ay 61,639. Kaya kung pagsasamahin mo yan, yun ang sinasabi kong total kanina. Under the administration of President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sir, nabanggit nyo kanina na compared to previous administrations, mas marami at mas efficient yung distribution ng titulo under your leadership. To which would you attribute this? Well, kasi unang-una, nakuha namin ang suporta ng mga iba't ibang ahensya. Katulad halimbawa, kami ay natutulungan ngayon ng LRA. Napakagaling ng ating administrator ng LRA, si Administrator Jerry Sirius. Grabe ang suporta at lahat ng Register of Deeds sapagkat nahihirapan na sila eh. Talagang biro mo yung titulo para sa housing at yung mga titulo kung saan-saan. Tapos ito pang sa agrarian reform. Pagkatapos yung day-to-day transactions pa nila, they are overburdened. Ngayon, dahil sa nakukuha yan sa barkadahan, no? Alam mo naman ako, mga barkadista ako magmula pa nung ako nasa eskwelahan. Kaya ang natutunan ko ay nakaibigan ko sila. At pati na yung mga ROD, sinabi ko dun sa yung mga Register of Deeds. Sinabihan ko ang ating mga Provincial Agrarian Reform Program Officers, ang ating mga Regional Directors, kaibiganin nyo sila. At kinaibigan namin, lo and behold, napabilis. Ngunit hindi lang yan ang nadiskubre namin. Marami pang bagay. Higit sa lahat, siyempre, nandyan sa likod namin ang ating mahal na Pangulo na talagang sumusuporta. Alam mo, programa pa ito ng kanyang ama and ng aking lolo nung araw. No? Ito ang cornerstone ng New Society nung araw. Kaya, yan. Tapos, kuha rin namin ang suporta ng siyempre ng magsasaka. At andyan din ang World Bank, nakuha rin namin ang suporta ng mga ating mga gobernador, mga mayor, local government officials, ganon din ang ating mga congressman at pati mga senador. Oo.
Sir, di ba, maraming beses na kayo umikot sa buong Pilipinas para mag-distribute nito. Nakita din naman natin, di ba, sumasama tayo sa distribution, na yung mga kababayan natin na mga mahigit 30 years, may 30 years, may 20, may mahigit pa doon, yung naghintay talaga bago mapasa kanila yung titulo. Oo, ang tagal nga nilang hinintay eh. Pero ito naman dun sa, pagdating naman dun sa utang, ilan po yung mga certificates of condonation with release of mortgage yung naipamahagi ng DAR para sa mga may land mortgage obligations last year? Sa taon na ito, ang amin na ipamahagi ay 230,372 na certificates of condonation and release of mortgage, no? Ang target natin kasi ayon sa batas ay mga 600,000 plus, no? Nakapamahagi na tayo ng 230, tatapusin natin itong taon na ito. Nahanap na rin namin yung paraan para mapabilis dito Ang isa sa mga problema yung sa printing kasi ng certificate. Pero meron ng solusyon. At lahat yan nakahanapan namin ng solusyon. Yung 230,372 certificates of condonation and release of mortgage. Ito ang nagbebenepisyo rito ay 198,364 agrarian reform beneficiaries. Pagkatapos, 252,940.5 hectares. Siguro kailangan malaman ng ating mga kababayan how this came about. Bakit naisip ng ating mahal na Pangulo na walisin na ang utang ng ating mga magsasaka? Unang-una, bumalik tayo sa nakaraan. Nagkaroon tayo ng climate change na hindi yung relasyon ng mga naghiwalay ng mga artista, ha? Climate change. Naapektuhan ang ating agrikultura, hindi ba? Apektado ang ating mga magsasaka. Pangalawa, nagkaroon tayo ng pandemya. Isa na naman yan, napahirapan ang ating mga magsasaka. Kung yung mga mayayaman nga, karamihan dyan, nagsara ang kanilang mga negosyo noong panahon ng pandemya, hindi ba? Ano pa kaya ito mga magsasaka? Pagkatapos, tinitignan namin ang libro. Yung mga nakaraang administrasyon, it seems that they were not able to update the records of payments and the interest. So, magulo na yung libro. Kaya, sabi ng Presidente, nung nag-meeting kami noon together with the then Secretary of Finance, no? Ano ba ito? Magugulo ba ang ating finances? Bakit hindi na lang natin ilibre? Sabi ng Pangulo. Pwede naman. Sabi naman ng Finance Secretary natin noon. At total, hindi rin sila makakabayad At hindi rin natin alam kung tama ba ang binabayad o hindi. Because it is only Land Bank who has a semblance of semi-accurate data, no? Kanya't naisipan natin na i-condone na lang natin. Total, naibigay na natin yan I-condone na lang natin. Ngunit kailangan ng batas. Kanya't ipinanganak ang New Agrarian Emancipation Act na ako'y natutuwa sapagkat sa Kongreso at ganon din sa Senado, walang kumontra. Lahat sumuporta, kaya napakadaling na ipasa. Kaya ito, meron ng batas, itong ginagawa natin ngayon. Yung tungkol dito sa ating New Agrarian Emancipation Act, no? Sabi siguro ng mga tao, okay, nalibre natin, nabigay natin. Ngunit, marami pang benepisyo ito. Unang-una,
dahil sa magkakaroon na ng established ownership, no? Tsaka ano na sila, na nabigyan na ng libre na, no? Alam ba ninyo na kailangan samantalahin ko itong ano na ito, panahon na ito, na sabihin na dahil hindi na sila magbabayad sa utang, no? Yung kanilang kikitain, pwede na nilang gamitin para sa personal na pangangailangan nila, katulad halimbawa ng tuition fee ng mga anak nila o di kaya pang pagamot nila, no? Or pwede nilang gamitin so that they can engage in a more modern and scientific method of farming, na aangkop dun sa climate change na tinatawag natin, hindi ba? At saka meron nakatagong diamante dyan sa batas na yan, na exempted na doon sa, kasi hindi ba yung mga magmamana ng mga lupa, no? Ano bang tawag sa tax na yon? Exempted na sila. Nasa dulo ng dila ko kung minsan nagje-jet lag pa kasi ako Alam mo, pag nanggagaling ako ng Pangasinan, umuwi ako ng Manila, nagje-jet lag ako exempted na sila. Hindi na sila magbabayad ng taxes pag halimbawa ipapamana na nila sa kanilang mga anak. Now, yung parcelization, kaya napakabuti nito sapagkat magkakaroon ng established ownership. Ikaw na may-ari. Bibigay sa iyo yung titulo. Hindi na katulad dati na hindi mo alam kung saan ka, no? Kaya kung ikaw na may-ari, established na, abay, magbabayad ka na ng buwis, di ba? Kaya additional revenue sa local government unit. Pagkatapos, dahil sa iyo yung lupa, ano, at established na iyo na, di ba? Gaganahan ka ng gawing productive ang iyong lupa, di ba? Tsaka, may iwasan na natin yung mga violenteng dispute sa mga lupa na ito. Oh yes. O, punta na tayo sa Holy Week. Ulitin ko yun, sir. Sir, bukod doon sa pagdidistribute ng titulo, meron ding ibang proyekto ang DAR, gaya ng irrigation projects at farm-to-market road. So, pwede po ba kayo magbigay ng update sa mga na-complete noong 2024? Talagang magaling ka rin magmarites, ha? Yes. In fact, napakaganda nito sapagkat meron kaming nakalaan kasi nasa batas. Meron kaming carp irrigation funds. Pero ito'y nakasali sa budget ng National Irrigation Administration. At so far, meron kaming 184 irrigation projects. Ang completed dyan ay 135 na. At ang ongoing ay 49. No? Pero malapit na rin matapos yan. Ito ay nagkakahalaga ng 2.281 billion. Covering 7,751 hectares and benefiting 6,803 ARVs. So, pinpointed namin ang mga agrarian reform communities. Can you imagine, with irrigation, no, we can make their lands more productive. Ito, palagay ko, ang parte sa sagot ng kakulangan natin sa bigas. Ito, palagay ko, ang isa sa makakatulong sa ating food security. Di ba? Yung support services, no, pag-usapan natin. Kasi, aside from irrigation projects, meron din kami mga farm-to-market roads. At nakakatuwa sapagkat we were able to win the support of the agrarian reform beneficiaries, no? The Marcos administration, Marcos Jr. administration, I am proud to say, was really able to bring government closer to the people.
Kasi yung implementation ng ating mga farm-to-market roads at irrigation, naging participatory in nature eh. So kung participatory, lahat involved eh. Yung agrarian reform beneficiaries, yung local government officials, in-involve namin eh, lahat eh. Pati na yung ating mga congressman at saka ating mga governor. Kung may away, kung minsan yung mga opisyal doon sa napapansin namin na pagsasama-sama namin sila eh. So napakaganda ng implementation. At dahil dyan, nagkakaroon ng transparency at saka accountability. Sa farm-to-market roads, 298 ang projects namin ngayon na farm-to-market roads. Equivalent to 213.25 kilometers. And ang nagbe-benefit dito ay 70,158 farmers. Ang cost nito ay 3.58 billion. Ngunit marami pa kaming mga kasalukuyan ginagawa, no? Marami pa kami mga projects. Alam nyo ba ang kagandahan nito, no? Ito mga projects na ito. Ini-implement natin to sa mga far-flung barangays. Ito yung tinatawag ko nung ako pa ay isang congressman na equalizer. Kasi dahil it's being implemented in the far-flung areas, in the rural areas, no? Ang kagandahan nito, ang aking instructions, no, sabi ko, yung mga, kasi syempre bidding ito, no, yung mga mananalong kontraktor, sabi ko, ako'y humihiling sa inyo na lahat ng mga unskilled workers, kung saan yung project, dun ninyo kunin ang mga trabahador, ang mga unskilled workers. And then, kung yung mga supplies, kailangan nyo, mga simento, mga kung ano, bato, source out ninyo dun sa local area, no? And this is government spending that is meant to pump prime the economy in the countryside, di ba? At napakarami nating, sa isang bato, ang dami nating ibon na tinatamaan. Kaya yan ang kagandahan nito. This is pump priming the economy in the rural areas also. Yes, tungkol din sir sa mga agrarian cases, kung ilan po yung na-resolve last year, tsaka ano po yung process para po napabilis yung pag-resolve sa mga kaso na to? Yes, I am glad that you asked that because karamihan kasi hindi nila iniisip yung iniisip lang nila yung mga pinapamigay na lupa at mga kung ano-ano pa. Pero importante yon kasi magmula nung nag-take over ang administrasyon ng ating mahal na Pangulo, binigyan niya ako ng instructions eh. Napakaraming nakakarating sa akin dito noong pa, nung senador pa ako, sabi niya. Yung mga problema, yung mga kaso dyan sa DAR. Tignan mo nga itong mga ito. At ni-review namin, ang dami nakabinbin. Yung iba 30-year-old cases. Mga ganon, meron pa nga more than 30. And ang ginawa namin, kinausap namin both sides, no? Dito na pumasok yung siguro yung mga kinuha ko kasing undersecretary, mga dating congressman din. Pagkatapos dating public officials din, dating mayor. At meron naman akong napakagaling na abogado doon, magaling yung legal team namin. Pinalakas namin ang legal team namin. So, nagkaroon ng mediation. Isipin mo, napakatatanda na yan, mga kaso na yan. Hindi ba? Kinausap namin sila. Ang tatanda na nitong kaso ninyo at kayo rin ang tatanda na ninyo. Mag-ayos-ayos tayo. Papayag ba kayo?
magkaroon tayo ng settlement. Kasi kung hindi, kung ayaw pa ninyo, gusto pa ninyong mag-away uli, ay sige, papabayaan namin kayo. Pero malapit na kayong mamatay. Sabi ko, no choice, di ba? So, sige, ganito. Bigayan, di ba? Nagkaroon lang ng magandang usapan. So, isipin mo, yung katulad ng Tinang case, napakatanda na niyang kasong yan. At talagang ang dami may dumanak na dugo na dyan. Gan din yung kay Don Pedro Rojas Estate. At marami pa. Na-resolve namin itong mga kasong to. Kaya, to date, ang resolved cases ay 62,754. Ang caseload ay 65,822. Kaya ang resolution rate namin ay palagay ko Dean's Lister, 95.34%, no? Kumbaga sa bar top notcher yan. Konti na lang. Now, tatanungin ninyo, bakit kumonte ang kaso? Nagpapasalamat din kami sa Department of Budget and Management kay Secretary Mina dahil pinayagan nila na yung ibang mga unnecessary positions sa DAR, ini-scrap namin. And then we built new positions. Tinatawag na scrap and build, no? We came up with about numerous lawyers, no? Legal attorney for positions. Kundi ako nagkakamali, about 60 of them, no? 60 plus of them. Out of the unnecessary positions. Kaya, dumami ang abogado namin, dineploy namin sa bawat region. Ginawa namin yung experience ko noon nung congressman pa ako, yung ginagawa ng mga barangay officials, kasi may lupon na tinatawag ang mga barangay, di ba? Sila yung in order to declog the courts, no? Ito rin ang ginawa namin, pinattern namin doon. Kaya sige, kayong lahat, magpunta kayo dyan sa mga region, yung mga pwede na ninyong ayusin, no? Ayusin na ninyo to declog our courts also. So, bumaba ang caseload namin. Ayan. Alright. Sa ating pagbabalik, pag-uusapan naman natin ang iba pang programa at serbisyo ng Department of Agrarian Reform ngayon 2025. Kasama pa rin si Secretary Conrado Estrella. Manatiling nakatutok, magbabalik pa rin ang Bagong Pilipinas ngayon. Magandang balita para sa bawat manggagawang Pilipino. Nakamit natin itong 2024 ang pinakamababang unemployment rate since 2005. Ayon sa NEDA, mas dumami ang may hanap buhay at patuloy na gumaganda ang kalidad ng mga trabaho. Naitala na nagtapos ang 2024 na 3.8% na lang ang ating unemployment rate. Ibig sabihin nito'y nasa 50.19 milyong Pilipino na ang may trabaho at bumaba na sa 1.63 milyon ang walang trabaho. Mas kaunti na rin ang mga naghahanap ng dagdag na kita o ekstrang trabaho. Mula sa 11.9% ng 2023, 10.9% na lang nitong 2024. Mas maraming Pilipino na ang may sapat at disenteng hanap buhay. Para sa tuloy-tuloy na pag-unlad ng ating labor market, narito ang ginagawa ng pamahalaan. Enterprise-based Education and Training Framework para matiyak na ang skills ng ating mga manggagawa ay tugma sa pangangailangan ng industriya. Inclusive work arrangements para mabawasan ang hadlang sa trabaho, lalo na sa kababaihan at kabataan. Action Fund and Emergency Repatriation, agarang tulong para sa mga OFW na nangangailangan. Oo, may mga pagsubok pa, pero tuloy ang suporta ng gobyerno upang makalikha ng mas maraming trabaho, mas maunlad na kabuhayan at mas magandang kinabukasan para sa bawat Pilipino. Pagdating sa mga suliranin at isyung pambayan, lahat nadadala sa malalimang usapan. Pag-usapan natin kasama si Oscar Orbos. Malapit na. Abangan sa PTV.
The Goldenberg Concert Series presents Chamber Ensemble Philippines. Join us for an unforgettable evening featuring the incredible talents of Karina Guy, Stephen Ritalik, Dino Akira, Lionel Gijo, and Maria Ana Espina. Experience the magic of music as these remarkable musicians come together to create a symphony of sound that will resonate in your heart. Don't miss this extraordinary performance, the Goldenberg Concert Series. Only here on Your People's Television. May mga nagsasabi na ang Pilipinas daw is a rich country pretending to be poor. Siguro hindi tama yun. We are actually a rich country which do not realize that we are rich. Mga kaibigan, samahan niyo po ako ng ating Tuklas Yaman. Pilipinas ngayon, kasama pa rin si DAR Secretary Conrado Estrella III. Secretary, para sa taong 2025, ano po yung mga programang tututukan ninyo para sa mga kababayan nating magsasaka? Pareho pa rin. Lalo naming papaspasan at pararamihin ang mga lupa na ipapamigay natin. Kasi ang target natin actually ay 1.3 million eh. Kaya ang napamigay na natin ay ang di pa natin napapamigay ay 1.1 na lang, no? Kaya itong taon na ito ang aming target ay makapagbigay o makapag-award ng 400,000 hectares na lupa sa atin mga kababayan. And then, ganun din sa 2026 at 2027. By 28, siguro awa ng Diyos, tapos na tayo. Oo. Matitira na lang yung mga may kaso, yung mga hindi pa nababayaran at kung ano-ano. Pero pilit na i-resolve to bago matapos ang termino ng ating pipilitin natin. Oo. God willing. Yes. Sec, in terms of support services naman po, ano po yung mga plano nyong i-roll out this year para ma-increase yung productivity ng ating mga agrarian reform beneficiaries at mga magsasaka? Well, just like what we have been doing in the beginning of the administration of President Ferdinand Marcos Jr., no? Sapagkat ang instructions ng ating mahal na Pangulo, imulat mo ang mata ng ating mga magsasaka sa mga bagong teknolohiya. Kaya namimigay kami ngayon ng ng bagong mga kakaibang mga farm machineries and equipment. Katulad halimbawa, namimigay na kami ngayon ng mga tinatawag na tissue culture laboratories. Ito ay isang paraan, scientific way, na kung gusto natin paramihin ang ating itatanim na abaka o saging o kung ano pang halaman, no, dito natin pwedeng paramihin nang hindi tayo naghihintay ng matagal na panahon at hindi tayo nangangailangan ng isang katutak na tao na tutulong sa atin. At ganun din, meron na kaming ini-introduce ngayon na pati mga traktor natin, no? Meron ng baler. Kasi yung ginagawa ng ating mga magsasaka, sinusunog yung mga dayami. Yun ay hindi maganda para sa atin ozone layer. Kaya imbis na sunugin nila, may baler, gagamitin natin na pangpakain natin sa ating mga hayop. Di ba? Isa pa, tuturuan na rin natin silang gumamit ng yung tinatawag na drone. Kasi alam ba ninyo na napag-alaman na maraming nagkakaroon ng cancer ng mga magsasaka sapagkat yung nila ng pesticide, no?
expose sila, nalalanghap nila yon. Ngayon, yun ang drone. Kukontrolin mo lang, yun na ang ng pesticides. At saka, mas effective yun sa tinatawag na IPM. Yung IPM is Integrated Pest Management, na mas malawak ang makokoberan para hindi lang lumilipat yung mga peste sa iba-ibang lugar, di ba? Ganun yan. And then, i-introduce din namin ang iba't ibang klaseng organic fertilizer para yung ating lupa hindi masira, di ba? At iba pang maraming scientific na pamamaraan ng pagtatanim at pag-aalaga ng hayop. In fact, magtatayo kami, 2 sa Luzon, 1 sa Visayas, 1 sa Mindanao, na Agrarian Reform Training Institute. Nung ako ay isa pang teenager, ako'y napasama. Kasi ako'y provincial board member ako noon, being the Kabataan Barangay President of Pangasinan, Napasama ako sa Taiwan, dun sa Land Reform Training Institute nila. At isa ako sa mga nag-training doon. At doon ko nakita na napakagandang training ng ating mga magsasaka. So, gagawa tayo ng Agrarian Reform Training Institute natin. 2 sa Luzon, 1 sa Visayas, 1 sa Mindanao. So sir, balik po tayo dun sa mga benepisyo ng ating mga magsasaka pagdating dun sa land distribution. Ano naman po yung paraan o yung regulasyon ng DAR para protektahan yung mga naipamahaging agricultural lands? Oh yes. In fact, sa Republic Act 6657 or yung Comprehensive Agrarian Reform Law, and nakasaad din yan dun sa New Agrarian Emancipation Act na hindi pwedeng ibenta ng agrarian reform beneficiary sa 10 taon ang lupa na tinanggap nila. Kailangan sila ay maghintay ng 10 taon bago nila maibenta to. Sapagkat pag napatunayan namin na nagbenta sila ng lupa nila nang wala pang 10 taon, kukunin uli ng pamahalaan sa kanila yan at ipapamigay natin sa ibang beneficiary. Sir, para naman mas streamline po yung processes at procedures within the department, ano naman po yung digitalization efforts ng DAR for 2025? Oh yes, mabuti na banggit mo yan. Kasi nga hanggang ngayon, akalain mo medyo nangangapa pa kami sa mga data namin So, naisipan namin at it is underway already. Kung hindi ako nagkakamali, natapos na yung procurement process ay hindi ko pa nakakausap si Undersecretary Palmares dahil siya ang in charge dyan sa Foreign Assisted and Special Projects Office. Ang dinig ko sa kanya na natapos na yata yung procurement process. At kami magkakaroon ng digitalization para lahat ng aming datos, isang pindot lang ng kahit sinong Juan de la Cruz, kaya na nilang ma-access. Moderno na. At ganoon din ang magsasaka. Lahat ng klaseng pati chismis kung sino na ang talagang boyfriend ni ganito, girlfriend yan, kuha na. Diyan sa digitalization namin. Okay, sir. Maraming salamat po sa mga impormasyong ibinahagi niyo sa amin at sa ating mga kababayan. Secretary Estrella. Sikap ng Department of Agrarian Reform base sa layunin ng pamahalaang maibahagi sa mga benepisaryo ang nararapat na lupain para sa kanila. So ang aming tanong dito sa ating segment na Mission to Accomplish, Mr. Secretary, ano po ang gusto niyo pong ma-accomplish pa? Ang dami niyo na na-accomplish, pero kung meron kayong one mission to accomplish, ano po yun? Siyempre,
Ganon din ang nais ng ating mahal na Pangulo, no? Na ang ating mga magsasaka, dadating ang panahon na magiging membro sila ng mga iba't ibang grupo na mamimili o maging parte sila ng mga consumers with a stronger purchasing power. Ayan ang nais natin, na kanilang maabot ang pamumuhay na sila ay may sapat na kinikita na kanilang gagamitin para sa kanilang pamilya at sa pagsasaka upang tuloy-tuloy na merong pagkain sa bawat tahanan ng mga Pilipino. Okay, sir. Maraming salamat po ulit sa inyong oras, DAR Secretary Conrado Estrella III. Salamat po. At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Samahan niyo kami uli sa Lunes para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula sa Presidential Communications Office, ako po si Weng Hidalgo. At mula rin sa Presidential Communications Office, ako po si Joey Villarama. Sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon.